Akala ng lahat isa lang siyang palaboy at walang kwenta, pero ang totoo isa siyang 1,000-year-old god of war. Matapos siyang iligtas ng isang babae, si Yato na mukhang ordinaryong homeless guy na laging nakaparehong tracksuit ay ipinakilala ang sarili bilang isang delivery god. Ipinagmamalaki niya ang mabilis, mura, at maaasahan niyang serbisyo sa kahit anong problema mula sa paglilinis ng amag sa banyo hanggang sa paghahanap ng nawawalang pusa. Pero hindi lang iyon ang buhay niya. Sa likod ng simpleng racket, lihim siyang nangangaso ng mga ayakashi, mga halimaw na nabubuo mula sa negatibong emosyon ng mga tao. Isa lang siyang maliit na Diyos na walang sariling shrine pero ang pangarap niya ay maging pinakadakilang Diyos sa buong Japan. Isang araw, pumunta si Yato sa isang paaralan kung saan ang stress ng mga estudyante sa exams ay nag-anyong isang dambuhalang ahas na ayakashi. Inutusan niya ang kasama niyang Shinki na maging kanyang divine weapon. Tumalon siya papunta sa halimaw at ang babae ay nag-transform bilang isang dagger. Hinawakan niya ito, pinuno ng divine power, at sa isang mabilis na hiwa ay nalinis niya ang halimaw sa isang iglap. Pagkatapos ng laban, nag-pose si Yato pero agad siyang pinabalik ng Shinki sa normal. Nagreklamo ito na ang baho niya dahil sa pawis ng kamay ni Yato at biglang bumaba ang kumpiyansa niya. Pagkatapos ay nagdeklara ang babae na magre-resign na siya. Sinubukan ni Yato na pigilan siya pero sumigaw ito na hindi niya kayang magtrabaho sa isang mahirap at walang shrine na Diyos. Bigla itong umiyak ng malakas kaya napilitan si Yato na pumayag bago pa siya mapagbintangang manyak. Tumakbo ang babae palayo habang tinutokso si Yato at sumigaw siya pabalik na huwag na itong bumalik kapag sumikat na siya at naging god among gods. Pagkatapos nito, nag-iwan si Yato ng contact details sa kung saan-saan para may makahanap sa kanya ng trabaho. Maya-maya ay may tumawag tungkol sa nawawalang pusa kaya tinanggap niya ang trabaho at nagsimulang maghanap sa palengke, hindi niya alam na magbabago na ang kapalaran niya. Doon niya makikilala si Hiyori Iki, isang middle schooler na mahilig sa martial arts. Habang kasama ang mga kaibigan pauwi, napansin niya si Yato at parang may kakaiba sa kanya kaya hindi niya maalis ang tingin dito. Biglang nakita ni Yato ang nawawalang pusa at hinabol ito pero muntik na siyang masagasaan ng boss. Sa isang iglap, itinulak siya ni Hiyori para iligtas at siya ang natamon. Nagtipon ng mga tao sa paligid at pinagalitan ni Hiyori si Yato dahil pwede siyang mamatay sa pagiging reckless pero itinuro lang ni Yato ang boss at nakita niya ang sarili niyang katawan na nakahandusay sa harap nito. Nagising si Hiyori sa ospital kasama ang pamilya at mga kaibigan at ayon sa doktor swerte siya dahil konting gasgas lang ang natamo niya. Pero iniisip pa rin niya ang lalaking iniligtas niya. Nang banggitin niya si Yato ay walang nakaalala sa kanya at inakala pa ng tatay niya na nag-hallucinate siya. Sa gabing iyon, nagising si Hiyori at narinig ang mga iyak ng mga pasyente at naramdaman niya ang bigat ng kanilang negatibong emosyon na parang dumadaloy sa kanya. Nalilito siya hanggang sa mag-12 midnight at may gumalaw sa ilalim ng kumot niya. Lumabas si Yato at tinanong siya kung naririnig niya rin ba ang mga boses mula sa kabilang buhay. Nagulat si Hiyori pero kalaunan ay nakilala rin niya siya, ang lalaking iniligtas niya. Pinasalamatan niya si Hiyori sa pagliligtas sa kanya at sinabi na siya ang unang taong sinubukang iligtas ang isang Diyos na tulad niya. Agad namang tumawag si Hiyori sa emergency hotline para i-report na may nakatakas sa mental asylum, pero tiniyak ni Yato na isa talaga siyang Diyos at sinabi ang pangalan niya na hindi pa niya kailanman narinig. Medyo nasaktan si Yato pero ibinahagi niya ang pangarap niyang maging isang megastar na may milyon-milyong followers. Tinanong niya ang pangalan ng babae at sinabi na quits na sila dahil siniguro niyang ligtas ito. Pagkatapos, tumalon siya palabas ng bintana at sinubukan siyang pigilan ni Hiyori pero nakatulog siya habang tinatawag ang pangalan nito. Bumalik si Hiyori sa normal niyang buhay pero bigla-bigla na lang siyang nakakatulog kahit saan. Unti-unting kumukupas ang alaala niya tungkol kay Yato kaya sinusubukan niyang balikan ang mga detalye para maalala siya. Habang pauwi, napansin niya ang poster ng nawawalang pusa at naalala niyang hinahabol ito ni Yato kaya nagpasya siyang hanapin ng pusa para makita siya. Nahilo siya habang hinahabol ang pusa at muntik na namang maghiwalay ang kaluluwa niya sa katawan pero naamoy niya ang isang mabangong amoy at nakita niya si Yato na gumagamit ng catnip para hanapin ang pusa. Nahanap ni Yato ang pusa na tila takot sa kung ano at agad itong lumapit sa kanya. Habang inaalo niya ito, nakarinig siya ng mga boses ng mga ayakashi at biglang nagsulputan ng mga halimaw sa paligid niya na nagsasabing mabango siya. Pinalibutan siya ng mga ito at inatake. Kahit mahihina lang ang mga iyon, hindi niya sila kayang labanan nang wala ang kanyang divine weapon kaya tumakbo siya dala ang pusa. Napunta siya sa isang bakanteng lugar kung saan hinarap siya ng isang dambuhalang palakang ayakashi. Sinipa niya ito at tinawag ang kanyang divine weapon pero sa kanya lang naalala na umalis na pala ito. Huli na nang marealize niya at muntik na siyang tamaan ng halimaw nang biglang dumating si Hiyori at hinayla siya palayo.
Napansin ni Yato ang buntot na parang sa pusa ni Hiyori at nagtaka siya pero wala silang oras dahil umatake ulit ang halimaw gamit ang dila nito. Ilang beses nilang naiwasan ang atake hanggang sa naglakas loob si Hiyori na sumugod pero nahuli ang paa niya. Naalala niya ang paborito niyang martial arts move at sinipa ang halimaw palayo. Nagulat si Yato habang tuwang-tuwa naman si Hiyori sa ginawa niya, pero dahil doon nakabawi ang halimaw at muling umatake. Iniligtas ni Yato si Hiyori at binuhat siya habang tumatakas sila. Nang makalayo na sila, nagtaka si Yato kung paano siya nailigtas ng parehong babae ng 2 beses habang gusto naman ni Hiyori ng sagot tungkol sa nangyari kanina. Bigla niyang napansin ang buntot niya at ipinaliwanag ni Yato na humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan na kasalukuyang nakahandusay malapit sa bakod. Nagpanik ang babae at tinanong kung patay na ba siya pero sinabi ni Yato na buhay pa siya. Maya-maya, bumalik ang kaluluwa ni Hiyori sa katawan niya. Dinala muna ni Yato ang pusa sa may-ari nito bago ihatid si Hiyori pauwi. Nagising siya at napansin na may mabango pero nang makita niyang buhat siya ni Yato ay sinuntok niya ito at tinawag na manyak. Bumaba siya at nagpanik dahil sa nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag ni Yato na dahil sa aksidente, parang na-dislocate ang kaluluwa niya at ngayon ay nasa pagitan siya ng mundo ng buhay at ng kabilang buhay. Sinabi niya na para siyang stray cat na parehong tao at multo. Lalong nagpanik si Hiyori at tinanong kung habang buhay na ba siyang ganito, at sinabi ni Yato na kailangan niyang tanggapin ito bilang bagong realidad. Hindi ito matanggap ni Hiyori at nakiusap siya kay Yato na may gawin dahil isa siyang Diyos. Sinabi ni Yato kay Hiyori na kailangan niya itong bayaran at iniabot ang kamay niya. Kinabahan si Hiyori at akala niya ay milyones ang hihingi nito pero 5 yen lang pala ang kailangan. Nagulat siya kung gaano kababa ang singil nito pero ibinigay pa rin niya ang bayad. Tinanggap ni Yato ang pera at ang request niya sabay sabing konektado na ngayon ang mga kapalaran nila. Pagkatapos noon, madalas nang biglang nakakatulog si Hiyori kahit saan at nagsimula na rin siyang makakita ng mga ayakashi, mula sa maliliit at halos walang silbi hanggang sa malalaki at mapanganib. Isang araw, habang nagpapalit siya para sa pay class at nakatulog, nagpasya siyang maglibot sa lungsod gamit ang kanyang spirit form. Nag-enjoy siya habang tumatalon-talon sa teritoryo ng mga kalapati hanggang sa makita niya ang grupo ng malalaking ahas na ayakashi. Kinilabutan siya at naalala ang sinabi ni Yato tungkol sa mga ito na sila ay mga nilalang mula sa kabilang buhay na nabuo mula sa negatibong emosyon ng mga tao at may iba't ibang anyo at laki. Tanging mga sanggol, hayop, mga Diyos, at mga tulad niyang nasa pagitan ng mundo ng buhay at kabilang buhay ang nakakakita sa kanila. Naalala niya si Yato at napagtanto na hindi na ito nagpakita matapos kunin ang bayad niya kaya tinawagan niya ito. Sa oras na iyon, abala si Yato sa paglalagay ng contact details sa isang umaandar na tren pero nang tumawag si Hiyori ay agad siyang nag-teleport papunta sa tabi niya at sinabing gagawin niya ang trabaho niya. Habang iniisip ng mga dumadaan na parang kinakausap lang ni Hiyori ang sarili niya, tinanong niya si Yato kung paano ito naiiba sa mga ayakashi. Sinabi ni Yato na isa siyang nilalang mula sa kabilang buhay, isang war god na isinilang mula sa panalangin. Hindi masyadong naniwala si Hiyori sa kanya at itinuro ni Yato na muli na naman niyang naiwan ang katawan niya. Nagpanik si Hiyori at binalaan siya ni Yato na mag-ingat sa masasamang ayakashi na maaaring kumontrol sa kanya at tuluyang hilahin siya sa kanilang mundo. Kinabahan si Hiyori at inutusan si Yato na ayusin agad ang kalagayan niya o ibalik ang pera niya. Tinawag pa niya itong walang silbi na ikinasama ng loob ni Yato pero inamin itong wala talaga siyang magagawa sa ngayon dahil wala siyang divine weapon, isang kaluluwa ng tao na nagiging sandata ng isang Diyos. Nagulat si Hiyori sa nalaman na iyon pero biglang may tumawag kay Yato at iniwan siya para gumawa ng trabaho. Naiwan mag-isa si Hiyori at nag-isip kung paano mapapabilis ang pagkilos ng Diyos. Nakakuha siya ng ideya mula sa paborito niyang martial artist at nagpasya na siya mismo ang gumawa ng paraan. Nagsimula siyang maghanap ng pwedeng maging divine weapon ni Yato pero lahat ng kaluluwang nilalapitan niya ay tumatakas sa kanya. Bigla niyang napansin ang malakas na bugso ng negatibong emosyon sa ibang lugar at nagmadali siyang pumunta roon, umaasang may makikita siyang papayag. Samantala, si Yato ay abala sa paglilinis ng amag at pag-aayos ng tumutulong gripo kapalit ng 5 yen habang iniinom ang beer na tip sa kanya ng kliyente. Iniisip niya kung ano ang gagawin sa request ni Hiyori nang makatanggap siya ng tawag mula rito na nakahanap na raw siya ng divine weapon para sa kanya. Agad siyang nag-teleport at nakita niyang isang higanteng gagambang ayakashi ang napili ni Hiyori bilang kandidato. Kinabahan siya at agad tumakbo kasama si Hiyori habang pinapagalitan ito kung hindi ba nito kayang makilala ang pagkakaiba ng normal na espiritu at mapanganib na ayakashi. Hinabol sila ng gagamba at habang tumatakbo, muling humiwalay ang kaluluwa ni Hiyori sa katawan niya na naging kapaki-pakinabang dahil sa anyong iyon ay kaya niyang gumalaw ng parang si Spider-Man.
Naiwasan niya ang atake at naghanda sanang sipin ang gagamba pero hinailan ni Yato ang buntot niya at parang sabay-sabay na kumirat ang buong katawan niya. Nailigtas siya ni Yato mula sa pagkain ng halimaw pero siya naman ang nakagat sa kamay. Nabali niya ang isang pangil nito at mabilis na dinala si Hiyori sa ligtas na lugar. Habang nagpapahinga sila, napansin ni Hiyori na may kakaibang discoloration ang kamay ni Yato. Ipinaliwanag ni Yato na ang nakikita sa kamay niya ay corruption na nangyayari kapag nakipag-ugnayan ng isang Diyos sa maruming espiritu at binalaan niya si Hiyori na huwag siyang hawakan dahil maaaring kumalat ito. Pagkatapos, sinabi niya na ang buntot ni Hiyori ang nagsisilbing koneksyon ng kanyang kaluluwa sa katawan at kapag naputol yon ay hindi na siya makakabalik bilang tao. Biglang umatake muli ang gagambang Ayakashi at habang tumatakbo sila, nagreklamo si Hiyori na sana maging parang wireless na multo na lang siya. Sinabihan siya ni Yato na tumahimik at huwag subukang labanan ang mga halimaw dahil hindi iyon para sa kanya. Sinabi rin niya na siya na ang baalang maghanap ng sarili niyang divine weapon. Maya-maya, may napansin siyang posibleng kandidato sa malayo at agad niya itong pinuntahan. Nakita niya ang isang malinis na kaluluwa ng isang teenage boy at napagpasyahan niyang ito na ang kukunin niya. Ginamit niya ang divine power niya para gumawa ng kontrata, binigyan ito ng pangalan at lugar sa tabi niya, at pinangalanan itong Yokine. Natapos ang kontrata at tinawag niya ito para tumulong at agad itong nag-transform bilang isang espada na walang hawakan. Sa sandaling iyon, nakita ni Yato ang buong buhay ng batang naging sandata niya at nahilo siya sa bigat ng nakita niya. Sinamantala ito ng gagambang Ayakashi at nilamon siya pero nagkamali ito dahil nagising ang kapangyarihan ni Yato sa loob nito at pinaira-piraso niya ito mula sa loob. Matapos niyang linisin ang halimaw, bumagsak siya sa lupa at napaiyak dahil sa masakit na nakaraan ng kanyang bagong partner. Pagkatapos, pumunta siya sa shrine ng ibang Diyos at ginamit ang banal na tubig para gamutin ang kanyang corruption. Dumating si Hiyori sa kanyang tunay na katawan at pinuri ang espada, pero ipinakita ni Yato ang tunay nitong anyo sa pamamagitan ng pagbabalik nito bilang isang batang lalaki. Nagulat si Hiyori at pati si Yokine ay hindi agad nakaprocess ng nangyayari. Maya-maya, napansin ni Yokine na nilalamig siya kaya hinubad ni Yato ang jacket niya at ibinigay ito habang ipinapakilala ang sarili bilang bagong master. Pero pagbangon ni Yokine, naging bastos ito at sinabi kay Yato na mabaho ang jacket niya. Mas tinanggap pa niya ang scarf ni Hiyori at humiling na dalhin siya sa mas mainit na lugar habang natulala si Yato sa insulto. Hindi nagtagal, napagtanto ni Yokine na malas ang sinapit niya sa pagiging divine weapon ni Yato dahil ang master niya ay naghahanap lang ng damit at pagkain sa mga basurahan at inaasahan pa siyang maglingkod ng maayos. Dahil wala silang pera, nakiusap si Yato kay Hiyori na ilibre sila ng pagkain. Binalik ni Yokine ang scarf ni Hiyori ng medyo bastos at agad na nakatulog habang kinakausap ng waitress si Hiyori para sa order niya. Nang tawagin siya ni Yato, saka lang napansin ng waitress sina Yato at Yokine at nagtaka kung saan sila galing. Nalito rin si Hiyori at ipinaliwanag ni Yato na hindi naman invisible ang mga Diyos sa tao pero halos hindi sila napapansin, parang kapag hindi ka pinapansin ng crush mo. Hanggat hindi siya napapansin, parang nagiging bahagi lang siya ng paligid at kapag umalis na ang tao ay nakakalimutan din siya. Pagkatapos noon, todo kain sina Yato at Yokine sa libre ni Hiyori at nandidiri siya sa kanilang ginawa. Habang humihingi pa si Yato ng libreng dessert sa waitress, nagpakilala sina Hiyori at Yokine sa isa't isa at nagbond sa pareho nilang pagkainis kay Yato. Gusto sanang malaman ni Hiyori ang nakaraan ni Yokine pero nabura na ang alaala nito bilang tao kahit alam niyang patay na siya. Maya-maya, may pause ang dumating at naglaro sila, pero nang masilayan ni Yokine si Hiyori, nagkaroon siya ng hindi magandang iniisip tungkol dito. Lumabas si Yato ng restaurant sa sandaling iyon at bigla siyang kinilabutan. Pinagsabihan ni Yato si Yokine tungkol sa maruruming iniisip nito dahil bilang Diyos at divine weapon, iisa ang isip at katawan nila kaya nararamdaman niya ang lahat ng iniisip nito. Nagkunwari si Yokine na walang alam at nagsimula silang magtalo, pero biglang nakatanggap si Yato ng tawag para sa trabaho at agad nagpa siya na umalis. Ayaw pumayag ni Hiyori na umalis siya nang hindi na pag-uusapan ang problema niya kaya hinabol niya ang dalawa, pero nag-teleport na sila at nawalan siya ng malay. Gayunpaman, sumama ang kaluluwa niya sa pag-teleport at bumagsak silang tatlo kay Yato na halos maduraj sa bigat nila. Biglang napalibutan sila ng makapal na ulap at nagpakita ang mga babaeng nakarob. Naramdaman ni Yato na parang natrap siya hanggang sa lumabas ang isa pang Diyos na nagbigkas ng tula na nagpabulaklak sa mga tuyong puno. Nakilala ito ni Hiyori bilang si Tengen, ang Diyos ng edukasyon, at yumuko siya kasama si Yokine. Sinabi nila na tunay na Diyos si Tengen na may maraming babaeng tagasunod, hindi tulad ni Yato na parang manluloko lang, kaya lalo pang bumagsak ang kumpiyansa niya.
Sinabi ni Tengen kay Yakine na bilang divine weapon ni Yato, hindi ito dapat yumuyuko sa ibang Diyos dahil bastos yun. Tinanong ni Yato kung bakit siya pinatawag, at sinabi ni Tengen na gusto niyang ipagawa rito ang paglinis ng mga Ayakashi dahil abala siya sa exam season. Alam din ni Tengen na madalas matulog si Yato sa shrine niya nang walang pahintulot, kaya ginawa niyang kondisyon iyon kapalit ng trabaho. Tinukso pa niya si Yato sa pagpapakita ng malaking pera pero 5 yen lang ang ibinigay. Pagkatapos, ginawa niyang shinky ang kanyang pipe para samahan si Yato sa lugar. Nagulat si Yato nang makita na ang babaeng iyon ay ang dati niyang divine weapon na bigla siyang iniwan. Nagpakilala ito bilang si Mayo at sinabi kina Hiyori at Yakine na dati siyang nagtrabaho kay Yato pero umalis dahil wala itong silbi. Matapos silang magtalo na parang dating mag-asawa, dinala sila ni Mayo sa isang railway crossing kung saan maraming Ayakashi ang nagtitipon at sinasapian ang mga taong mahina ang loob para tumalon sa harap ng tren. Nalungkot si Hiyori at sinabi na dapat nilang sirain ang lahat ng halimaw, pero sinabi ni Yato na ang mga gustong mamatay ay hindi dapat pigilan dahil wala ng paraan para iligtas ang kaluluwa nila. Nagalit si Hiyori at umalis habang si Yakine ay nagpasya ring umalis pero pinigilan siya ni Mayo dahil bayad na ang trabaho. Samantala, dahil akala ni Hiyori ay hindi papatayin ni Yato ang mga halimaw, siya na mismo ang kumilos. Pumunta siya sa platform kung saan may isang Ayakashi na kumakapit sa isang lalaking walang trabaho at pinipilit itong tumalon sa tren. Sinipa niya ito palayo pero dahil doon, naaga niya ang atensyon ng lahat ng halimaw sa paligid. Pinalibutan siya ng mga ito at itinapon sa riles habang tinatali siya para masagasaan ng tren. Sa tamang oras, dumating si Yato at pinutol ang mga halimaw na humahawak sa kanya. Tumalon si Hiyori at ligtas na napunta sa ibabaw ng tren habang sinabi ni Yato na manood na lang siya kung paano ginagawa ng eksperto ang trabaho. Papalapit na ang tren sa lugar na ipinagkatiwala kay Yato ni Tengen at nakita niya ang isang estudyante na hinihikayat ng mga Ayakashi na tumalon sa riles. Kinabahan si Yakine dahil pakiramdam niya hindi nila ito maabutin pero sinabi ni Yato na magtiwala siya. Tumakbo siya at tumalon sa harap ng tren, pinuno ng kapangyarihan ng kanyang espada at sa isang hiwa ay pinutol ang halimaw, pero dahil sa lakas ni Yakine, nadamay pati mga puno at poste sa paligid. Kinabukasan, dinalhan ni Hiyori si Yato ng pagkain at hiniling na pakinggan na nito ang problema niya. Sa wakas, pumayag si Yato at dinala siya sa isang liblib na lugar na puno ng maliliit na kubo, saka tinawag ang isang babaeng nagngangalang Kafuko. Maya-maya, isang masayahing babaeng kulay rosas ang buhok ang tumakbo papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap habang masaya silang nagkita muli. Naging awkward sina Hiyori at Yakine, pero biglang ibinagsak ni Yato ang balita na ang babaeng iyon ay si Kafuko, ang girlfriend niya. Napatingin sina Hiyori at Yakine ng may gulat, at sinabi pa ni Yato na may bago siyang divine weapon pero wala siyang sapat na pera para suportahan ito. Hindi nagatubili si Kafuko at agad siyang binigyan ng pera. Biglang may isang lalaki na sumipa kay Yato at pinagsabihang lumayo sa babae niya. Nang mapansin niyang may ibang tao, pinapasok niya ang lahat sa loob at nagpakilala bilang si Daikoko, ang divine weapon ni Kafuko. Nagulat sina Hiyori at Yakine nang malaman na si Kafuko ay isang diyosa na may romantikong ugnayan sa parehong divine weapon niya at kay Yato, kahit hindi magkasundo ang dalawa. Binalaan ni Yato si Yakine na mag-ingat kay Daikoko at pabirong sinabing may masamang reputasyon ito, kaya pinalayas siya nito palabas ng bahay. Kinausap ni Daikoko si Yakine tungkol sa pagiging divine weapon ni Yato habang si Kafuko naman ay biglang yamakap kay Hiyori at naging sobrang clingy. Pagkatapos, binalaan niya si Yakine na mag-ingat kay Yato dahil kahit hindi halata, may mga usap-usapan na isa itong nakakatakot na Diyos noon. Bago pa makapagtanong si Yakine, dumating si Yato at kinuha siya dahil may trabaho sila at sumunod si Hiyori. Ang susunod nilang kliyente ay isang lalaking gustong mag-bungee jump nang walang tali. Bago pa ito tumalon, nag-teleport si Yato sa ibabaw nito at itinulak ito pababa. Habang nahuhulog ang lalaki, napagtanto niyang hindi man lang siya nakapagpaalam sa nanay niya, habang si Yato ay sumabay sa pagbagsak at patuloy na ipinapakilala ang mga serbisyo niya. Bumagsak si Hiyori sa kanya at muntik siyang mawala ng balanse, pero kalaunan ay inabot ng lalaki ang calling card niya at ipinaliwanag na nalugi ang kumpanya niya kaya naisipan niyang magpakamatay. Tatawag sana siya sa nanay niya pero nagkamali siya ng numero at si Yato ang natawagan niya. Walang problema yon kay Yato at pinakwento niya ito mula sa simula. Ikinwento ng lalaki na ilang buwan na ang nakalipas ay may nakilala siyang estudyante pauwi mula sa trabaho at dahil naaawa siya rito ay niyaya niya itong kumain hanggang sa maging magkasintahan sila. Nag-react si Yato sa edad ng babae pero hinayaan muna siyang magpatuloy. Ayon sa lalaki, nagkaroon sila ng maraming date pero palaging may masamang nangyayari.
Unti-unti bumaba ang performance niya sa trabaho hanggang sa mawalan siya ng trabaho at tuluyang malugi. Kahit ganoon, gusto pa rin niyang makasama ang nobya kaya naisipan niyang wakasan ang buhay niya dahil hindi niya ito mapasaya. Matapos marinig ang kwento, hiniling ni Yato na makita ang larawan ng babae at hindi siya nagulat nang makita na si Kafuko iyon. Nagulat sina Hiyori at Yakine at ipinaliwanag ni Yato na si Kafuko ay ang diyosa ng kahirapan na sumisira sa swerte ng kahit sino. Sinabihan niya ang lalaki na putulin ang ugnayan nito sa kanya dahil bukod sa may iba na itong kasama, mas matanda rin ito kaysa sa itsura niya. Pero tumanggi ang lalaki at mas pinili pang mamatay kaysa kalimutan si Kafuko. Sinuntok siya ni Yato at sinabing ang taong kayang isuko agad ang buhay ay hindi handang magmahal at doon natauhan ang lalaki. Bumaling si Yato kay Yakine na halatang kinakabahan dahil hindi niya alam ang gagawin pero sinabihan siya ni Yato na magtiwala sa sarili niya. Ginawa niyang sandata si Yakine at pinutol ang ugnayan ng lalaki kay Kafuko kaya nailigtas ito mula sa kapahamakan. Pagkatapos, sinabi ni Yato kay Kafuko ang tungkol sa lalaking muntik nang mamatay dahil sa kanya. Napaiyak si Daikoko at inakusahan si Kafuko na parang niloloko siya. Pinagsabihan niya ito na huwag nang makialam sa mga tao dahil puro malas lang ang naidudulot nito sa kanila. Pinuri rin ni Daikoko ang kakayahan ni Yakine at sinabing napakahirap gawin ang pagputol ng ugnayan ng isang tao sa iba. Matapos ang kaunting usapan, umalis na sina Yato at ang grupo niya. Bago sila umalis, gusto ni Hiyori na makasigurado kung totoo ba ang mga usap-usapan tungkol kay Yato bilang isang nakakatakot na Diyos. Sinabi ni Kafuko na totoo ang mga iyon at napumatay si Yato ng mga tao at pati ng divine weapons. Natakot si Hiyori, pero nilinaw ni Daikoko na nangyari yun noong panahon ng mga digmaan kung saan ang tanging tungkulin ni Yato ay pumatay. Ipinaliwanag niya na ang mga Diyos ay nabubuo mula sa mga hiling ng tao at para sa mga minor gods, isang hamon ang mismong pag-iral nila. Kailangan nilang tuparin ang kahit anong kahilingan para mabuhay, kaya napilitan si Yato na pumatay noon. Lalong kinabahan si Hiyori sa nalaman niya. Pagkaalis nila, hinarap siya ni Yato at tinanong kung ano ang pinag-usapan nila ni Kafuko. Sa halip na sumagot, tinanong ni Hiyori kung bakit siya dinala nito roon. Ipinatong ni Yato ang kamay niya sa balikat ni Hiyori at sinabing kung may mangyari man sa kanya, pumunta siya kina Kafuko at Daikoko. Pero ang tanging napansin ni Hiyori ay ang mabango nitong amoy. Samantala, medyo malayo sa kanila, naglalaro si Yakine sa tabi ng lawa at inaalala ang papuri ni Yato sa kanya. Biglang may lumitaw na isang babae na puno ng mga tato at mga pangalan sa buong katawan. Nagulat si Yakine nang mapagtanto na lahat iyon ay mga pangalan niya. Dumating si Yato at tinawag ang babae na Nora, tinatanong kung bakit siya naroon. Tumayo ito at sinabing tawagin siya sa pangalang ibinigay ni Yato dahil isa rin siyang divine weapon nito. Bigla itong naglaho at sinabing hihintayin niya ang tawag nito na nag-iwan ng gulat sa lahat. Pagkatapos noon, dinala ni Yato si Yakine para mag-training at ma-unlock ang mga kakayahan nito. Ipinakita niya ang isang maliit na Ayakashi at inutusan si Yakine na gumawa ng barrier laban dito. Hindi sigurado si Yakine pero sinunod niya ang utos at nakagawa siya ng harang na hindi malampasan ng halimaw. Namangha si Hiyori at tinanong kung kayanin ba niya iyon pero sinabi ni Yato na mga divine weapon lang ang may kakayahang gumawa ng ganitong barrier. Idinagdag pa niya na sa unang pagsubok pa lang si Yakine na ang nakagawa ng pinakamalakas na barrier kumpara sa iba niyang nakilala. Naalala ni Hiyori ang babaeng may maraming tato at tinanong kung isa rin ba itong divine weapon. Medyo alang-inang sinagot ni Yato na isa lang itong kakilala na may koneksyon sa maraming Diyos. Hindi natuwa si Hiyori sa nalaman na parang maraming kalokohan si Yato, kaya nagpasya siyang alagaan na lang si Yakine. Hinailan niya ito palapit at sinabing hindi kayang alagaan ng isang tulad ni Yato ang batang iyon. Dahil teenager si Yakine, madaling magulo ang isip niya sa ganitong sitwasyon at nararamdaman ni Yato ang epekto nito dahil konektado sila. Ayaw niyang mapunta si Yakine kay Hiyori dahil mararanasan niya iyon palagi, kaya hinailan niya ito palayo. Matapos ang mahabang paghihilahan, naiuwi pa rin ni Hiyori si Yakine at naiwan si Yato na nalungkot. Nagulat si Yakine nang makita na may kaya pala si Hiyori at malaki ang bahay nila pero walang tao dahil abala sa trabaho ang mga magulang niya. Dahil doon, kung ano-anong naiisip ni Yakine pero pinahinga siya ni Hiyori sa kwarto ng kuya niya. Masaya si Hiyori dahil makakapag-sleepover siya kasama ang isang cute na lalaki nang walang istorbo dahil walang nakakakita kay Yakine. Pero hindi nagtagal, dumating ang mga magulang niya at palihim na sumunod si Yato nang hindi nila napapansin. Nagnakaw pa siya ng pagkain at inumin sa ref at muntik na siyang mahuli ng nanay ni Hiyori.
Kalaunan, pinagalitan siya ni Hiyori kung bakit siya basta nalang pumasok at sinabi ni Yato na karaniwan siyang natutulog sa mga shrine dahil ligtas iyon at hindi nakakalapit ang mga Ayakashi, pero sa bahay nila ay walang ganong proteksyon kaya hindi ligtas si Hyuk-in roon, lalo na't takot ito sa dilim. Napatunayan ni Hiyori na totoo ang sinabi niya nang pumunta si Hyuk-in sa kwarto niya sa gabi at sinabing hindi siya makatulog matapos patayin ng tatay niya ang ilaw. Pinahiga niya ito sa tabi niya at kahit alam ni Hyuk-in na delikado yon, pumayag siya. Kinakabahan siya dahil ngayon lang siya naging malapit sa isang babae at sinabi pa ni Hiyori na mabango siya, katulad ni Yato. Maya-maya ay nakatulog si Hiyori at hindi napigilan ni Hyuk-in ang sarili niya kaya dahan-dahan siyang lumapit para hawakan siya, pero biglang lumitaw si Yato sa likod niya at hinayla siya palabas. Pinagsabihan niya ito tungkol sa pagiging bastos pero sumagot si Hyuk-in na wala siyang karapatang magsalita dahil marami rin itong ibang babae. Sinabi pa ni Hyuk-in na may iba na itong divine weapon kaya hindi na siya dapat pinapansin at tumakbo siya palayo na iniwan si Yato na nagulat. Kinabukasan, isinama ni Hiyori si Hyuk-in para mamili, pero sinabi nito na hindi na kailangang gumastos para sa kanya dahil walang nakakakita sa kanya at pwede lang siyang kumuha ng gusto niya. Kinuha niya ang isang skateboard pero pinigilan siya ni Hiyori at sinabing mali iyon at pagnanakaw iyon. Ibinalik niya ang skateboard at sinabing bibilhan niya ito sa susunod pero wala na si Hyuk-in nang lumingon siya. Maya-maya, tinawag siya ni Yato mula sa playground at sinabi na nararamdaman niya kapag may ginagawang mali ang kanyang divine weapon. Nararamdaman niya ang masasamang iniisip ni Hyuk-in kagabi at pati ngayon na muli itong natutukso. Ipinaliwanag niya na ang masasamang damdamin ng divine weapon ay nagiging sakit para sa Diyos at doon nila natututunan kung ano ang tama at mali. Pero kapag pinili ng Diyos na gumawa ng masama, walang pumipigil sa kanila. Dahil dito, naalala ni Hiyori ang sinabi ni Kafuko tungkol kay Yato at napagtanto niyang totoo iyon, kaya kinabahan siya at tumakbo para hanapin si Hyuk-in na iwan ang katawan niya. Samantala, naglalakad si Hyuk-in sa lungsod at iniisip kung galit pa ba sa kanya si Hiyori. Napansin niyang gabi na at naghahanap siya ng lugar na maliwanag pa. Bigla siyang nakarinig ng batang umiiyak at nang lumingon siya ay may isang batang babae na lumapit sa kanya at kumapit, hinihiling na ihatid siya sa kanyang mga magulang. Umiiyak ito at sinasabing parang hindi siya napapansin ng mga tao at may nakikita siyang nakakatakot na mga mata. Naunawaan ni Hyuk-in na patay na ang bata pero hindi nito alam. Nang pakiusapan siya ng bata na manatili sa tabi niya hanggang sunduin siya ng kanyang nanay, pumayag siya. Naupo sila sa ilalim ng ilaw ng poste at doon niya sinabi ang katotohanan na hindi na darating ang kanyang ina. Umalis ang bata habang umiiyak matapos marinig ang sinabi ni Hyuk-in. Kakadating lang ni Hiyori nang susubukan na sana ni Hyuk-in na pigilan ang bata pero biglang nagsulputan ng mga Ayakashi mula sa dilim at tinukso ang bata na sumama sa kanila, sinasabing kasama nila ang nanay nito. Habang kukunin na ng mga halimaw ang bata, sinigawan ni Hiyori si Hyuk-in na gamitin ang kakayahan niyang gumawa ng barrier para iligtas ito. Tumakbo si Hyuk-in papunta sa dilim at gumawa ng harang para protektahan ng bata habang mahigpit itong kumakapit sa kanya. Humingi siya ng tawad sa nasabi niyang masakit pero biglang sinabi ng bata na mabango siya. Nagtaka si Hyuk-in pero nang tingnan niya ang mukha nito, napansin niyang unti-unti na itong kanokorap ng mga halimaw. Nabigla siya at natamba at habang papalapit ang bata nawala ang focus niya kaya naglaho ang barrier. Sa sandaling nawala ang harang, tuluyang kinuha ng mga Ayakashi ang paligid at nilamon ang lahat ng liwanag. Natigilan si Hyuk-in sa takot. Sinubukan ni Hiyori na iligtas siya pero nahila rin siya sa atake ng halimaw. Sa huling sandali, dumating si Yato at nailigtas silang dalawa. Nakiusap si Hyuk-in na iligtas ang bata na napasama na sa halimaw. Narinig iyon ni Yato, kaya ginawa niyang espada si Hyuk-in at pinuno ito ng kapangyarihan para labanan ang halimaw. Pero natakot si Hyuk-in nang makita ang anyo ng halimaw na kahawig ng bata, kaya hindi makagawa ng huling atake si Yato. Sinabi ni Hyuk-in na kailangan nilang iligtas ang bata at hindi patayin, pero ipinaliwanag ni Yato na ang tanging paraan para mailigtas ito ay ang linisin ang kaluluwa nito. Dahil sa pag-aalinlangan nila, sinamantala iyon ng halimaw at umatake, itinulak palayo si Yato. Pagbangon niya, sinabi niya kay Hyuk-in na kapag lubos ng nakorep ang kaluluwa, puro sakit na lang ang mararamdaman nito, kaya kailangan niyang maging matatag at palayain ang bata. Kahit takot na takot si Hyuk-in, sumugod si Yato at nilinis ang halimaw, pero nasaktan siya dahil sa pag-aalinlangan ng kanyang divine weapon. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa rin nakaka-recover si Hyuk-in sa nangyari at bumalik ang trauma niya. Kahit sa simpleng bagay, nakakakita siya ng mga Ayakashi, pati sa tiyan na inihanda ni Hiyori. Nang pumunta siya sa mall para umiwas sa bahay, natakot siya kahit sa maliliit na halimaw.
Sinisi niya si Yato at sinabing ginamit siya laban sa kagustuhan niya kaya ganito ang nararamdaman niya. Dahil sa galit, binasag niya ang salamin sa tindahan pero dahil walang nakakakita sa kanya, hindi siya napansin. Nagpasya siyang magrebelde at nagnakaw ng skateboard na nagdulot ng sakit kay Yato dahil konektado sila. Habang nag-e-enjoy siya sa pagsakay, dumating si Yato at pinahinto siya. Tinanong niya kung saan galing ang skateboard at sinabi ni Yakine na binili iyon ni Hiyori. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Hiyori at napasok sa sitwasyon. Dahil ayaw niyang maparusahan si Yakine, nagsinungaling siya at sinabing siya ang bumili nito kaya pinalampas ni Yato ang nangyari. Pagkatapos, napansin ni Yato ang pulang langit ng paglubog ng araw at sinabi na sa ganitong oras, nagiging malabo ang hangganan ng mundo ng buhay at kabilang buhay, kaya mas nagiging aktibo ang mga nilalang na nasa pagitan. Pagkatapos niyang sabihin yon, biglang may dumating na isang babaeng Diyos na nakasakay sa isang leon at halatang galit sa kanya. Inatake nito si Yakine gamit ang letigo pero naitulak siya ni Yato palayo sa tamang oras. Nagulat si Hiyori pero sinabihan siya ni Yato na huwag mag-react at magpanggap na wala siyang nakikita. Tinawag ng Diyosa si Yato na isang God of Calamity at sumagot si Yato sa pagtawag dito bilang Bishaman, ang pinakamalakas na Diyos ng digmaan na nakilala niya. Nagtanong si Yakine kung Diyos ba ang babae at bakit sila inaatake, at ipinaliwanag ni Yato na nagkasala siya sa Diyosa noon kaya mula noon ay nakatuon ang galit nito sa kanya. Ayaw makialam ni Yakine sa labanan at gustong tumakbo, pero tiniyak ni Yato na hindi niya papayagang makaligtas si Bishaman dahil siya ang divine weapon niya. Inatake siya ni Bishaman, tumalbog si Yato, at agad niyang ginawa si Yakine na espada at tumakas habang hinahabol sila ng Diyosa. Nagtaka si Hiyori kung bakit ang Diyos na nagpaparusa sa mga makasalanan ay hinahabol si Yato. Naalala niya ang sinabi ni Yato na pumunta agad kina Kafuko kung may mangyari, kaya napagtanto niyang oras na para kumilos. Samantala, hinahabol ni Bishaman si Yato gamit ang kanyang divine weapon na si Kazuma, na nakatira sa hakaw niya at kumikilos bilang tagapayo niya. Nakita niya ang tamang lugar para supulan si Yato, pinadala ang leon niya para pigilan ang pagtakas nito, at naghabol na rin siya sa kanya sa lupa, determinado na tapusin ang buhay ni Yato. Nagtago si Yato dahil pagod na, at inakusahan siya ni Yakine sa kahinaan niya. Sinabi ni Yato na dahil sa dami ng negatibo at makasariling damdamin ni Yakine kamakailan, dumaranas siya ng matinding pagsubok, kaya utos niya sa kanya na maging matatag. Hindi pinansin ni Yakine ang sinabi niya at tinanong kung talagang papatayin ni Yato ang isa pang Diyos gamit siya. Sagot ni Yato, maaaring wala na siyang ibang pagpipilian. Ipinaliwanag niya na lahat ng gamit ni Bishaman, mula sa damit hanggang sa leon, ay divine weapon, at si Kazuma, ang navigator niya, ay isa sa pinakamagaling na tagasunod kaya halos hindi siya matatalo. Tumakbo si Yato sa bukas, umaasa na matapos ni Bishaman habang may lakas pa, at inatake siya halos kaagad. Nang harangin siya ni Kazuma gamit ang letigo, napagtanto ni Yato na hindi niya kaya labanan ng Diyosa sa ngayon. Tumalbog siya sa mga atake, pero ginamit ni Bishaman ang letigo para hawakan ang kanyang paa at ipinakita ang baril para barilin siya. Pinuntirya ni Kazuma ang tamang target pero ipinakita ni Yato ang kanyang galing at pinutol ang mga bala, napinsala ang letigo at pinaiyak si Bishaman, na nagalit at inatake siya ng malapitan gamit ang baril. Sinabi ni Bishaman na hindi na niya papayag ang pumatay pa ng divine weapon. Sinabi ni Yato na hayaan siya na, matagal na mula nang nangyari iyon, pero hindi siya pinagbigyan ni Bishaman at muling inilabas ang isa pang baril para barilin siya. Tumalbog si Yato at tumakas habang hinahabol siya ni Bishaman. Samantala, nakarating si Hiyori sa tindahan ni Kafuko at ipinaliwanag na hinahabol ni Bishaman si Yato. Alam ni Kafuko ang kanilang alitan at sinabi kay Hiyori na ang divine weapon na pinatay ni Yato noon ay kay Bishaman, kaya gusto nito ng paghihiganti. Sinabi ni Kuro na wala silang puwang sa labanan ng mga Diyos pero nakikiusap si Hiyori na tulungan siya. Nagtaka si Kafuko kung may crush ba si Hiyori kay Yato o bin-blackmail ba siya dahil kung hindi, mahirap paniwalaan na tutulungan niya sila. Pinayagan ng Diyosa ng kahirapan na tulungan si Hiyori kapalit ng bayad at humiling na siya ang gabayan si Hiyori kay Yato. Sa parehong sandali, lumabas si Hiyori sa kanyang katawan at pinangunahan si Kafuko at Kuro, sinusundan ng mabangong amoy ni Yato. Nagpapahinga si Yato sa gubat matapos makalayo kay Bishaman, at tinanong siya ni Yakine kung talagang pinatay niya ang divine weapon ng Diyosa. Tinanong din niya kung papatayin siya ni Yato kapag naging walang silbi, at iniisip niya na may isa na itong divine weapon na si Nora. Nasaktan muli si Yato sa negatibong iniisip ni Yakine at sinabihan siyang tigilan ang pagiging duwag. Tinawag ni Yakine na duwag si Yato at sinabi na mas marami na ngayong pawis ang mga kamay niya.
Habang sila'y nagkikilos, isang matalim na hangin ang dumaan, pumutol ng ilang puno at tinangay si Yakine, pero agad siyang tinawag ni Yato bilang espada. Kaagad niyang nakita si Bishaman sa harap niya, may hawak na napakalaking espada, at tinanong siya kung ano ang huling salita niya. Nagkaharap si Yato sa posisyon ng pakikipaglaban, at sinabi ni Yakine na itigil na dahil wala siyang paraan para makaligtas kung tatama sa dambuhalang espada ni Bishaman. Habang bumangon at sumugod si Bishaman kay Yato, dumating si Kafuko at pareho nilang tinihil ang labanan sa pagkatitig sa kanya. Iniutos niya kay Kuro na gawing fan ng kanyang anyo at natakot sina Yato at Bishaman dahil alam nila kung gaano kalakas ang kakayahan nito. Sinimula ni Kafuko na ice wings ang fan at sinabi sa kanila na itigil ang laban. Habang ginagawa iyon, bumukas ang pinto patungong underworld at lumikha ng malakas na tornadong hangin na itinulak si Yato palayo. Kahit may banta ng mga halimaw na lumabas sa portal, hindi pa rin handang sumuko si Bishaman at iniutos sa leon niya na atakihin si Yato. Nasaktan siya sa kagat ng leon, pero sa tulong ng plot armor, dumating si Nora at pinigilan ng leon, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Yato na makalaya at makapagsugod. Agad na tinawag ni Bishaman pabalik ang leon at inutusan si Kazuma, ang kanyang navigator, na gawing tao para gamutin ang leon. Gusto pa rin niyang habulin si Yato, pero pinigilan siya ni Kazuma at tinanong kung handa ba siyang isakripisyo ang buhay ng kanyang divine weapons para lang maghiganti. Habang humuhu pa ang bagyo, dumating si Hiyori kay Yato at pinayuhan siyang magtago at huwag ipaalam kay Bishaman na konektado siya rito. Sinabi ni Bishaman kay Yato na palalampasin niya siya ngayon pero babalik siya para sa paghihiganti. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Yato na huwag masanay sa korupsyon kung makikipaglaban muli sa kanya dahil nais niyang harapin siya sa rurok ng lakas niya. Napatingin si Yato at naunawaan ang kondisyon niya at pagkatapos umalis ni Bishaman sakay ng leon, nanatili si Kazuma at Yumuko bago sumama sa kanyang Panginoon. Tumakas si Yato at ang iba at habang nasa bahay na si Yakine kasama si Hiyori, sinubukan ni Yato linisin ang sarili mula sa lumalaganap na korupsyon ngunit nabigo. Nagtanong siya kung magtatagumpay ba sila ni Yakine sa hinaharap nang biglang lumitaw si Nore sa harap niya at sinabi na huwag pansinin ang hindi matatag na bata dahil palagi siyang malayang magagamit. Nilapitan siya nito at sinabi na gusto niyang tawagin siya sa pangalang ibinigay ni Yato dahil may natatanging chemistry sila. Samantala, dumating si Hiyori sa kwarto ni Yakine para ibigay ang kanyang tanghalian pero nakita si Yato na kumakain ng merienda. Nalaman niya na nakapasok ito ng palihim at nagalit nang malaman na umalis si Yakine sa bahay at hindi siya pinigilan ni Yato. Nagtungo siya upang hanapin si Yakine at napunta sa shrine ni Tenen kung saan sinalubong siya ng matandang Diyos. Tinanong niya kung nakita ba ni Tenen si Yakine at sinabi nito na pumunta ang bata sa shrine kaninang umaga para maghanap ng trabaho. Sinabi ng bata na hindi siya makikipagtulungan kay Yato dahil nakakainis, duwag, mayabang, at may isa pang divine weapon. Una, nagpasalamat si Tenen sa pagdating ng bata pero pagkatapos ay tinanggihan ang hiling niya. Sinabi ng Diyos na kahit bibigyan niya siya ng pangalan ngayon, magiging Nore siya. Nagulat si Hiyori sa pangalang iyon at tinanong kung ano ang ibig sabihin. Ipinaliwanag ni Tenen na ang Nore ay hindi pangalan kundi titulo na nangangahulugang stray at ibinibigay sa divine weapon na kabilang sa lansangan. Sinabi niya na kaiyahiya para sa isang divine weapon na magkaroon ng higit sa isang Panginoon, kaya kinamumuhian ang mga Nora weapons ng lahat ng Diyos. Ipinaliwanag niya kay Hiyori na ang mga divine weapon na may maraming pangalan ay malamang na traidor sa kanilang mga Panginoon, kaya karamihan sa mga Diyos ay iniiwasan silang gamitin. Sa karamihan ng kaso, ang mga divine weapon ay kailangang humiwalay sa dati nilang amo para maglingkod sa bago. Pero para sa mga Nora, hindi ganoon ang nangyayari dahil ginagamit sila sa mga trabahong ayaw ipagawa ng mga Diyos sa sarili nilang sandata. Unti-unting natutunan ito ni Hiyori kaya tinanong niya si Tengen kung may nakita ba itong Nora na kaedad ni Yakine, pero agad siyang pinatigil ni Tengen at tumangging pag-usapan pa ang nakakadiring paksa na iyon. Maya-maya umakyat si Hiyori sa mataas na lugar para hanapin si Yakine, ngunit may naamoy siyang kakaibang matamis na halimuyak na hindi niya kilala. Lumingon siya at doon niya nakita si Bishaman na nag-iikot sa lungsod. Kinabahan si Hiyori at napaatras pero napansin niyang nasa likod lang niya si Kazuma. Alam ni Kazuma na nakikita siya ni Hiyori at kilala rin niya si Yato kaya agad nagpanik si Hiyori at inakalang mamamatay na siya. Sinubukan niyang tumakas pero agad siyang pinigilan ni Kazuma at ginamitan ng spell. Ilang sandali lang, dumating si Bishaman at pakiramdam ni Hiyori ay siya na ang susunod na kakainin ng leon nito, ngunit hindi siya napansin ni Bishaman o ng alaga nitong leon. Normal lang na nag-uusap sina Kazuma at Bishaman tungkol sa trabaho, at pagkatapos ay umalis si Bishaman para magpatrolya at manghuli ng mga Ayakashi.
Habang pinapanood sila ni Hiyori, pakiramdam niya ay parang SWAT team ang dating nila. Pag-alis nila, pinakawalan na ni Kazuma si Hiyori at binalaan siyang huwag masyadong makialam sa mundo ng mga Diyos. Kinabahan si Hiyori nang tawagin siya ni Kazuma gamit ang buong pangalan at address niya. Ipinaliwanag ni Kazuma na kaya niyang palawakin ang kanyang senses at magtago ng presensya ng iba, at ang pangalan ni Hiyori ay nakuha niya mula sa wallet na ninakaw niya. Sinabihan niya si Hiyori na mag-ingat at huwag magpakita kung ayaw niyang mapansin ni Bishaman. Nagtaka si Hiyori kung bakit siya tinutulungan ni Kazuma kahit kaaway nila si Yato. Sumagot si Kazuma na kahit kaaway nila si Yato, minsan ay siya rin ang nagiging tagapagligtas nila. Hindi ito lubos na maintindihan ni Hiyori. Pagkatapos, tinanong ni Kazuma kung maayos pa ba si Yato dahil sa nakita niyang korupsyon noong nakaraan ay mukhang nasa panganib ito. Ipinaliwanag niya na ang ganitong corruption ay nanggagaling sa loob at nangyayari lamang kapag may divine weapon na pasaway. Kaya kung gusto nilang iligtas si Yato, kailangan nilang alisin ang divine weapon niya dahil kung patuloy na magwawala si Yakine, manghihina si Yato at maaaring ikamete niya pa ito. Habang nag-aalala si Hiyori, nahanap naman ni Yato si Yakine at isinama ito sa trabaho, ngunit ang trabaho ay sa isang convenience store sa gabi. Hindi natuwa si Yakine ngunit sinabi ni Yato na mas mabuti na iyon kaysa wala. Biglang dumating si Kafuko kasama si Daikoko at agad siyang pinalabas ni Yato para hindi magdala ng malas sa kliyente niya. Habang nagtatalo sina Yato at Daikoko kung paano tratuhin si Kafuko, dumating si Hiyori at namula habang sinusubukang itago na sinundan niya si Yato gamit ang kakaibang amoy nito. Pagkatapos ay dumiretso sa pakay si Daikoko at sinabi na may trabaho para kay Yato, ngunit dahil siya ang pangunahing shinki ni Kafuko ay gusto niyang si Yato ang kumuha nito kaya kahit labag sa loob ay tinanggap ni Yato ang trabaho. Napansin ni Hiyori na namumutla si Yato kaya tinanong niya kung ayos lang ba ito, ngunit biglang sumakit ang katawan ni Yato at agad niyang naisip na may ginawang kalokohan si Yakine. Hinanap niya ito at nakita sa harap ng counter at agad niyang sinuri ang pera para siguraduhing walang ninakaw. Nasaktan si Yakine dahil pakiramdam niya ay hindi siya pinagkakatiwalaan kahit ng sarili niyang Diyos kaya tumakbo siya palayo ngunit nadapa sa paa ni Kafuko at nalaglag ang tip jar na ninakaw niya. Nabunyag ang ginawa niyang pagnanakaw kaya lalo siyang nataranta at muling tumakbo palayo. Hindi na siya pinigilan ni Yato at basta na lang nagpalit ng damit para kunin ang job request ni Daikoko, iniwan si Yakine na magbantay ng tindahan. Dumating si Yato sa lugar kung saan kailangan niyang lipulin ang isang Ayakashi at sinundan siya ni Hiyori para kausapin tungkol kay Yakine. Sinabi ni Yato na kailangan niya ang kanyang divine weapon para mapatay ang kalaban pero iginiit ni Hiyori na may iba siyang gustong pag-usapan. Sinabi ni Yato na alam na rin niya iyon at oras na para tapusin ang problema. Natakot si Hiyori na baka patayin ni Yato si Yakine kaya sinampal niya ang sarili para magising at hinawakan ang mukha ni Yato, sinabihan siyang tigilan ang pagtrato kay Yakine na parang gamit lang at kilalanin na tao rin ito. Nagulat si Yato sa biglaang sinabi niya nang maramdaman niya ang presensya ni Nora sa malapit. Kinausap muli ni Nora si Yakine at sinabing kahit maganda siya, wala siyang laman at wala siyang silbi. Dumating sina Yato at Hiyori, at inalok ni Nora si Yato na gamitin siya para patayin ang kahit ano sa kanyang dadaanan. Tumanggi si Yato sa alok at tinawag si Yakine bilang sandata, sinabihan itong huwag pansinin ang baliw na babae at mag-focus sa higanteng Moth Ayakashi na kailangan nilang patayin. Hinabol ni Yato ang halimaw kahit nahihirapan siyang kumilos at in-enchant ang kanyang espada para hiwain ito, pero kulang ang lakas niya para tapusin ito sa isang atake dahil nawawalan ng tiwala si Yakine sa kanya. Habang sinusubukan niyang kontrolin ang espada, napansin niya si Nora na nakatayo sa gilid, nakaunat ang mga braso na parang hinihintay siyang tawagin, pero hindi siya nagpadala sa tukso. Biglang sumugod ang Moth at tinangay siya, pero gumamit si Yato ng lihim na paraan para makawala at masugatan ang halimaw. Naging kapaki-pakinabang ang banal na tubig na itinago niya kanina, at ibinuhos niya ito sa espada habang pinapaalis si Nora. Sinabi niya na kahit pasaway at walang utang na loob si Yakine, siya ang nakakita at nagbigay ng pangalan dito kaya hindi niya ito iiwan. Muli niyang in-enchant ang espada at tuluyang pinatay ang Ayakashi. Nadismaya si Nora, at maya-maya ay may lumitaw sa tabi niya na isa pang kakilala niya at sinabing nakakalungkot na ipinagtabuyan siya. Nagtaka si Yakine kung sino yon pero pinigilan siya ni Yato na tumingin at agad siyang isinama palayo. Habang pinapanood sila ni Hiyori, nag-aalala siya sa mangyayari sa kanila at naalala ang babala ni Kazuma na mamamatay si Yato kapag hindi napigilan si Yakine. Bigla na lang nag-teleport si Yato sa tabi niya sa school washroom kaya nagulat siya at agad siyang sinugod, kahit sinusubukan itong ipaliwanag na may hindi pagkakaintindihan. Matapos siyang bugbugin, ipinaliwanag ni Yato na may iniwan siyang numero sa CR para sa mga posibleng kliyente at may tumawag sa kanya ngayon.
Binuksan niya ang isang cubicle at may lalaking estudyante sa loob, kaya pati ito ay napagbintangan ni Hiyori at binugbog din dahil inakala niyang manyak. Galit na galit siya sa tatlo, pero sinabi ng batang si Yuto na nagtatago lang siya dahil sa mga nambubuli sa kanya. Napaiyak siya habang kinukwento ang nangyayari at binigyan siya ni Hiyori ng panyo. Naunawaan na ni Yato ang sitwasyon dahil karamihan ng requests mula sa paaralan ay tungkol sa bullying. Umiiyak si Yuto at sinabing gusto na niyang tumakas sa lugar na iyon habang naiinis si Yakine sa kakadaldal niya. Sinabihan ni Yato si Yakine na huwag husgahan ang bata dahil pareho lang sila, pero na-offend si Yakine at iginiit na hindi siya ganoon bago tumakbo palayo. Hindi ito pinansin ni Yato at sinabi kay Yuto na subukan niyang ilabas ang nararamdaman niya tulad ni Yakine at para doon ay binigyan niya ito ng isang lihim na sandata laban sa mga bully. Natakot si Yuto at binalaan siya ni Yato na maaaring maging mabigat ang kapalit ng paggamit nito pero tinanggap pa rin niya. Sumigaw si Hiyori kay Yato dahil pinayagan niyang hawakan ng bata ang ganoong kapanganib na bagay. Sumagot si Yato na gusto lang niyang magwala si Yuto at kung may sapat itong self-control ay hindi nito sasaktan ang iba. Naniniwala si Hiyori na may iba pang paraan para ayusin ang problema pero hindi maganda ang pakiramdam ni Yato kaya nagpasya siyang magpahinga. Habang paalis siya, sinabi niyang baka lalo lang tuluyang masira si Yakine kapag nagtagal pa siya roon. Gusto pang magtanong ni Hiyori pero umalis na si Yato nang walang paliwanag. Paulit-ulit tinatawagan ni Hiyori ang numero ni Yato at hinanap siya hanggang sa makita niya itong natutulog sa infirmary. Napatingin siya sa nakalantad nitong likod at naisip niyang tingnan kung gaano nakalala ang corruption sa katawan nito. Nagising si Yato habang sinusuri niya ito at muli na naman siyang nasuntok kahit wala naman siyang kasalanan sa pagkakataong iyon. Iniba ni Hiyori ang usapan at nagtanong tungkol kay Yakine at sinabi ni Yato na nasa mahirap na yugto ang bata at mananatili itong teenager habang buhay kaya mahirap itong gabayan. Samantala, nasa sukdulan na si Yakine at galit pa rin kay Yato dahil ikinumpara siya sa isang mahina. Naglibot siya sa paaralan at napadpad sa isang bakanteng classroom na tila pamilyar kahit wala siyang alaala. Habang nasa sagutan niya ang isang mahirap na math problem, dumating ang mga estudyante at nang makita niyang nagkakasundo sila, lalo siyang nakaramdam ng matinding pag-iisa. Galit siya dahil wala siyang kaibigan. Kasabay nito, miserable rin si Yuto dahil sa patuloy na pambubuli. Bigla siyang nakarinig ng mga boses ng Ayakashi na nang-uudyok sa kanya na patayin ang mga bully kung talagang kinamumuhian niya ang mga ito. Napatukso siya at inilabas ang lihim na sandata na ibinigay ni Yato. Nilapitan niya ang bully at tinitigan ito ng matalim hanggang umurong ito. Naalala ni Yuto ang lahat ng kahihiyang dinanas niya at inilabas ang cutter mula sa bulsa, saka ito ibinato sa bully. Naalala niya ang sinabi ni Yato na bigyan din ng armas ang kalaban kung sakaling lumaban ito. Kumuha rin si Yuto ng sarili niyang cutter at habang patuloy siyang tinutukso ng mga Ayakashi na lumampas na sa hangganan, unti-unti siyang lumapit sa bully. Ngunit bago pa niya ito masaktan, naalala niyang sinabi rin ni Yato na huwag siyang manakit kung nais niyang manatiling tao, kaya ibinagsak niya ang cutter. Sapat na ang ginawa niya para matakot ang bully na literal pang napaihi at tumakbong palayo. Bumagsak si Yuto sa kanyang mga tuhod at nilapitan siya ni Hiyori para tulungan. Pinapanood din siya ni Yato at humanga siya dahil nagawa ng batang mukhang mahina na pigilan ang sarili. Sinabi ni Yuto na naalala niya ang mga sinabi ni Yato pero ngayong tapos na ang problema sa mga bully, babalewalain na naman siya ng iba. Lumapit si Yato at sinabi na ang buhay ay hindi paligsahan sa paramihan ng kaibigan at sapat na kung may kahit isang espesyal na tao sa buhay. Habang bumabalik si Yuto sa classroom, umaasa si Yato na magiging maayos ang lahat para sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Yato na gusto rin niyang magkaroon ng isang espesyal na tao pero bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit dahil kay Yakine. Umiiyak si Yakine ng mag-isa dahil wala siyang kaibigan. Nakita niyang pauwi na ang mga estudyante at sinundan niya ang mga ito, tinatawag sila na isama siya, pero walang nakakarinig sa kanya. Habang umiiyak si Yakine, lalo pang lumalala ang sakit na nararamdaman ni Yato at umaasa siyang marirealize na ng bata ang katotohanan. Naintindihan ni Yakine na hindi na siya makakabalik sa mundo ng mga tao kahit gaano niya ito kagustuhin at kailangan niyang tanggapin yon, pero napuno siya ng galit kaya ibinuhos niya ang sama ng loob sa pamamagitan ng pagbabasag ng mga bintana ng paaralan. Sa sandaling gawin niya yon, nawala ng malay si Yato dahil tuluyan ng kumalat sa buong katawan niya ang corruption. Habang patuloy na kumakalat ang corruption, pilit ginaising ni Hiyori si Yato pero hindi ito tumutugon kaya nagpanik siya at humiwalay ang kaluluwa sa katawan niya. Bumagsak siya sa ibabaw ni Yato at nahawa sa corruption na sobrang sakit kahit sa kamay lang niya ito bahagyang kumalat. Binuhat niya si Yato at dinala kay Yakine na katatapos lang magbasag ng mga bintana.
Nagulat si Hyuk-in sa nakita niya habang si Hiyori ay pilit kumikilos kahit nahihirapan at sinabi niya na sa tuwing may ginagawang masama si Hyuk-in, si Yato ang nagdurusa. Tinitiis lang daw ito ni Yato para hindi masaktan ang damdamin ni Hyuk-in pero inilalagay nito sa matinding panganib ang sarili niya. Nagsisi si Hiyori na kinampihan niya si Hyuk-in kanina at ngayon ay sumigaw siya dito na sumama sa kanila. Dinala niya si Yato sa bahay ni Kafuko dahil iyon lang ang alam niyang lugar na makakatulong. Pagbukas ng pinto ni na Daikoko at Kafuko, nagulat sila sa kalagayan ni na Yato at Hiyori na tinamaan ng corruption. Gusto silang tulungan ni Kafuko pero agad naglagay si Daikoko ng barrier sa pagitan nila. Patuloy na nagmamakaawa si Hiyori na iligtas si Yato hanggang sa payagan siyang makapasok sa barrier. Pinakisuyuan ni Daikoko si Kafuko na linisin ang corruption kay Hiyori kaya dinala siya nito sa banyo at gumawa ng banal na tubig para matulungan siya. Sinabi ni Hiyori na mas kailangan ni Yato ang tulong pero sinabi ni Kafuko na huli na para doon at kung hindi agad mapaparusahan si Hyuk-in ay tiyak na mamamatay si Yato. Si Daikoko ang kusang gagawa nito kaya umalis siya para humanap ng tulong mula sa ibang divine weapons. Nagtanong si Hiyori kung paano parurusahan si Hyuk-in at ipinaliwanag ni Daikoko ang proseso ng purification na nangangailangan ng 3 divine weapon kaya kailangan pa niya ng 2. Sinabihan siya ni Kafuko na magmadali dahil mababa ang tsansa ng tagumpay at alam din ni Daikoko na hindi aabot si Yato hanggang umaga kung hindi ito maagapan. Inalis niya ang barrier bago umalis at binalaan si Hyuk-in na huwag gagalaw kung ayaw niyang siya mismo ang pumatay dito. Wala pa ring pakialam si Hyuk-in at tila walang takot. Unang pumunta si Daikoko sa Tengen Shrine para humingi ng tulong pero natakot ang mga divine weapon doon dahil maaaring ikamatay nila ang proseso kung pamaalya ito. Gayunpaman, si Mayo ay kusang nagboluntaryo na tumulong kay Yato dahil dati niya itong amo kahit gaano pa ito kapathetek noon. Nagpasalamat si Daikoko at nagmadaling umalis habang si Tengen ay nagalit para kay Yato at naniniwalang dapat maparusahan ng divine weapon na nagdulot ng ganitong sakit sa kanyang amo. Nagpunta si Daikoko sa iba pang shrine para manghiram ng divine weapon pero walang tumugon sa kanya. Tinawagan niya si Kafuko para sabihin ang sitwasyon at napaiyak ito dahil mamamatay si Yato kung wala silang makitang tutulong. Kakagaling lang ni Hiyori sa purification at nagpasya siyang maghanap din ng divine weapon. Naisip niya si Nora dahil tiyak na tutulungan nito si Yato pero papatayin naman nito si Hyuk-in kaya hindi siya pwedeng umasa rito. Kaya pumunta siya sa shrine ni Bishaman kahit may babala si Kazuma na lumayo rito. Sinigaw niya ang pangalan ni Kazuma pero abala ito sa isang pagpupulong kasama ang kanyang diyosa at iba pang Shinki. Nang ipaalam ng isang mensahero ang bisita, bigla siyang lumitaw sa likod ni Hiyori at tinakpan ang bibig nito para hindi marinig ni Bishaman. Samantala sa bahay ni Kafuko, nagwawala ito dahil hindi makahanap si Daikoko ng pangatlong divine weapon habang si Mayo ay pinipilit si Yato na huminga. Naiinis si Hyuk-in at nagpa siya na umalis kahit pinipigilan siya ni Daikoko pero nasalubong niya si Kazuma na mahigpit na inutusan siyang bumalik. Tinanong ni Daikoko kung bakit siya naroon gayong kaaway nila si Yato at sumagot si Kazuma na may malaking utang na loob siya kay Yato. Sinabihan ni Kazuma si Kafuko na pagsabihan si Hiyori mamaya dahil sa pagpunta nito sa teritoryo ng kalaban para humingi ng tulong at agad siyang pumunta para tingnan si Yato. Pagdating niya, nakita niyang kritikal na ang kalagayan nito at malaki ang posibilidad na mabaigo ang purification, kaya iminungkahi niyang burahin na lang ang pangalan ni Hyuk-in at itaboy ito. Tumanggi si Yato. Lumingon si Kazuma kay Hyuk-in at tinanong kung ano ang ginawa nito para umabot sa ganitong kalagayan si Yato, ngunit sinabi ni Hyuk-in na wala siyang ginawa. Inutusan siya ni Daikoko na habarin ang damit para patunayan iyon, at ang gawin niya, tumambad ang nakakadiring mga matang parang sa Ayakashi na umuusbong sa likod niya. Nandidiri ang lahat, lalo na si Hyuk-in na ngayon lang napansin kung gaano nakalala ang corruption sa katawan niya. Galit na galit si Daikoko dahil doon niya lubos na naintindihan kung gaano nasaktan ni Hyuk-in si Yato, kaya kasama sina Kazuma at Mayo ay nagpasya silang simulan ng purification. Pinalibutan nila si Hyuk-in mula sa 3 panig at sabay-sabay na nagdasal habang naglalagay ng mga barrier, ikinulong siya sa isang tatsulok na espasyo habang sumisigaw siya sa sakit. Ramdam din ni Yato ang sakit na yun, at natakot si Hiyori kaya tinanong niya si Kafuko kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Kafuko na ang purification ay parang pagputol ng bulok na laman mula sa sugat kaya ito parehong parusa at paglilinis. Tanging mga divine weapon lamang ang maaaring humusga sa kapwa nila dahil dati rin silang mga tao, at hindi dapat huminto ang proseso hanggat hindi inaamin ng may sala ang lahat ng kasalanan nito at pinagsisisihan ang mga iyon. Inutusan ni Daikoko si Hyuk-in na bilangin ang kanyang mga kasalanan, pero kahit nasasaktan ay tumatanggi pa rin itong aminin ang mali at sumisigaw pa na papatayin siya, na lalo lamang nagpapalala ng kanyang kasalanan at unti-unti siyang nagiging isang masamang Ayakashi.
Lalong pinahigpit ng tatlong divine weapon ang kanilang barrier habang patuloy na sumasalpok si Yakine rito at umiiyak sa sakit. Naririnig ni Yaito ang kanyang sigaw at halos hindi na makagalaw habang si Hiyori ay nakiusap na itigil na ito dahil masyado itong malupit pero pinigilan siya ni Kofuko at sinabing huwag na siyang tumingin kung hindi niya kayang tanggapin ang nangyayari. Umiiyak si Yakine, unay iginiit na wala siyang ginawang mali para maparusahan ng ganito, ngunit kalaunan ay inamin niyang nagnakaw siya at nanira ng mga bagay dahil sa galit. Sinabi niyang hindi patas na ang mga buhay ay may lahat samantalang sila ay wala, at lalo pang kumalat ang corruption sa katawan niya habang papalapit siya sa pagiging ganap na Ayakashi. Naalala niya ang araw sa paaralan kung saan naramdaman niya ang matinding pag-iisa at nagsimulang matakpan ng corruption ang pangalan na ibinigay sa kanya ni Yaito. Alam ng tatlong divine weapon na kapag tuluyang natakpan yon ay wala ng pag-asa si Yakine. Samantala, patuloy na naghihirap si Yaito at nang makita niyang natatakpan na ang pangalan ni Yakine, naunawaan niyang kailangan niya itong tawagin bago pa ito tuluyang lumunin ng dilim. Naalala niya ang mga masasayang alaala nila pero kulang na siya sa lakas para gawin yon. Biglang tumakbo si Hiyori papunta kay Yakine at nakiusap na huwag itong maging Ayakashi. Tinaboy siya nito, ngunit ipinaalala niya na kahit gaano siya pinahirapan, nagmamalasakit pa rin si Yaito sa kanya. Umabot ang mga salita niya kay Yakine at napigilan siya sa tuluyang pagtalikod. Sinabi pa ni Hiyori na kung ipagpapatuloy niyang saktan at traidorin si Yaito, hindi na siya magiging kaibigan nito. Natigilan si Yakine sa narinig niya. Sa parehong sandali, tinipon ni Yaito ang natitirang lakas niya at tinawag ang pangalan ni Yakine, sinabihan itong kahit hindi na siya makakabalik bilang tao, nabigyan siya ng pangalan kaya dapat niya itong panindigan at mamuhay ng maayos. Muling tinawag ni Yaito ang pangalan ni Yakine at ibinalik ito sa kanyang katawan at unti-unting nawala ang corruption na bumabalot dito. Nagbalik sa sarili si Yakine at napaiyak ng todo habang humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya. Unti-unting naglaho ang malamulto niyang pakpak habang isa-isa niyang inaamin ang mga kasalanan niya, ang tangkang pananakit kay Hiyori, ang pagnanakaw ng pera, at ang pagbabasag ng mga bintana. Nangako siyang hindi na niya ito uulitin at kalaunan ay naging matagumpay ang purification. Pagkatapos nito, kinumpirma ni Kofuko na maayos na ang kalagayan ni Yaito at Yakine. Humingi ng paumanhin si Yaito kay Hiyori sa gulong na idinulot niya at nagpasalamat muna siya kina Daikoko at sa iba bago humarap kay Hiyori. Napagtanto niyang kung hindi siya tinulungan nito sa buong proseso, pareho na sana silang namatay ni Yakine. Biglang niyakap ni Hiyori ang dalawa habang umiiyak, sinasabing masaya siyang ligtas na sila. Naluha rin si Yakine, at kahit si Daikoko ay hindi napigil ang maluha sa emosyonal nilang muling pagkakasundo. Pagkatapos nito, nagsimulang magtrabaho si Yakine ng part-time sa tindahan ni Kofuko para makabawi sa ninakaw niyang pera, at balak pa niyang siya ang magtaguyod dahil halos wala ring silbi si Yaito. Isang umaga, bumisita si Hiyori at nahihiyang humingi si Yakine kung maaari niyang mahiram ang mga lumang libro at notebook nito para makapag-aral muli. Naantig si Hiyori at napaluha sa narinig at sumali pa si Yaito sa pag-iyak kaya lalo tuloy nahiya si Yakine sa dalawa niyang parang magulang na tuwang-tuwa sa pagbabagong loob niya. Ngunit naputol ang saya nang dumating si Kofuko at siningil si Hiyori para sa tulong na ibinigay nila. Nagulat si Hiyori at tinanong kung magkano ang bayad kada request at halos masira ang mundo niya nang marinig na 10 milyong yen ang halaga para sa 2 beses na pagligtas kay Yaito. Tinawaran nito ni Yaito at napababa sa 1 milyon pero lalong nagalit si Hiyori dahil sa kanya ipinapasa ang utang habang hindi pa rin ito naayos ang katawan niya kaya pinatulan niya si Yaito at pinatamaan ito ng matinding moves na ikinasakit nito. Pagkatapos, pumunta sina Yaito at ang grupo kay Tengen para magpasalamat sa tulong nito. Pinagalitan siya ni Tengen dahil hinayaan niyang lumala ang corruption niya at sumagot si Yaito na sinadya niya yon para matuto ang kanyang divine weapon. Nagsimulang magtalo ang dalawang Diyos habang inilayo ni Mayo sina Hiyori at Yakine. Napansin ni Hiyori na may isang servant ni Tengen na nawawala at ipinaliwanag ni Mayo na pinaalis ito dahil nasaktan nito ang kanyang amo gamit ang negatibong emosyon. Ayon kay Mayo, na-overwhelm ang babae sa masasamang damdamin habang nagbabasa ng mga dasal kaya nakaapekto iyon kay Tengen at dahil mahigpit ang patakaran nito, pinalayas siya kahit humingi pa ng tawad. Sinabi ni Mayo na kahit mukhang malupit, mas magaang parusa pa yon dahil maaari pa siyang makahanap ng bagong amo. Dahil dito, napagtanto ni Yakine kung gaano siya sinuwerte at muli siyang nagpasalamat kay Mayo. Sinabihan siya nito na huwag hayaang kainin siya ng guilt dahil masasaktan din ang kanyang amo at sa halip ay maging tapat siya kay Yaito na hindi siya iniwan. Nangako si Yakine sa kanyang pangalan na paglilingkuran niya ito ng maayos. Samantala, kinausap ni Yaito si Tengen para humingi ng payo tungkol kay Hiyori.
Ikinwento niya ang aksidente at kung paano kusang lumalabas ang kaluluwa nito sa katawan, at dahil hindi niya alam kung paano ito aayusin ay matagal niya itong hindi pinapansin. Ngunit ngayon ay nararamdaman niyang may utang na loob siya rito kaya balak na niyang seryosohin ang problema nito. Tinawag siya ni Tengen na isang walang kwentang Diyos bago sinabing putulin na niya ang ugnayan nila ni Hiyori dahil maaaring iyon ang tuluyang lunas sa kakaibang kondisyon nito, ngunit halatang hindi sang-ayon si Yato sa ideyang iyon. Kinabukasan, nakipag-usap si Hiyori sa kanyang mga kaibigan tungkol sa plano nila para sa New Year at napagdesisyonan nilang sabay-sabay pumunta sa isang shrine. Pinag-usapan nila ang paghingi ng biyaya sa mga Diyos at nagkwento rin ng tsismis tungkol sa isang bagong Diyos na mabilis sumikat ang pangalan. Ayon sa kanila, sinumang manalangin sa Diyos na si Robo para alisin ang isang tao sa buhay nila ay tiyak na matutupad ang hiling. Maya-maya, dinala ni Hiyori ang mga lumang notebook niya para matulungan si Yakine sa pag-aaral, pero nahihirapan ito. Kinuha ni Yato ang notebook at nagdrawing ng magagandang sketch, saka ipinagyabang ang mga natutunan niya sa matagal niyang pagiging Diyos. Sinabihan siya ni Yakine na gamitin na lang ang talento niya para kumita ng pera, at natuwa si Hiyori habang pinapanood silang nagtatalo. Biglang natigilan si Yato nang mapatingin kay Hiyori at maalala ang sinabi ni Tengen tungkol sa pagputol ng ugnayan nila. Maya-maya, kinontak ni Hiyori si Yato na abala sa trabaho at sinabi ang plano niya para sa New Year, gusto niyang pumunta sa shrine ni Tengen sa pagsapit ng bagong taon. Naiinis si Yato dahil bibisita siya sa shrine ng ibang Diyos pero pumayag din siyang samahan siya. Dumating ang bisperas ng bagong taon at naghanda si Hiyori, nakasuot ng tradisyonal na damit habang papunta siya sa tagpuan nila ni Yato. Napansin niya ang isang kakaibang lalaki na dumaan sa tabi niya, ngunit nang lingunin niya ito ay bigla itong nawala. Ang lalaking iyon ay si Robo, ang Diyos na nakikipagtulungan kay Nora. May balak silang hindi pa natatapos kay Yato at iniisip nilang magandang simula ang alisin ang babaeng kumukuha ng buong atensyon nito kamakailan. Ngunit pinigilan ni Nora si Robo at sinabing maghintay muna dahil baka magamit pa nila si Hiyori sa mas magandang paraan. Nakipagkita si Hiyori sa kanyang mga kaibigan na nagulat sa ayos niya, at nang malaman nilang may ipapakilala siyang lalaki mamaya, buong gabi siyang tinukso tungkol sa umano'y boyfriend niya. Pagkatapos, nagdasal si Hiyori kay Tengen at humiling na maranasan ang normal na buhay ng isang high school student. Maya-maya, nakita niya si Yato sa gitna ng maraming tao at hinabol niya ito, ngunit naiwan niya ang kanyang katawan. Samantala, wala sina Yato at Yakine sa shrine dahil abala sila sa trabaho. May natanggap na mensahe si Yato tungkol sa isang Ayakashi na biglang lumitaw at umatake sa kanila. Ginawang espada ni Yato si Yakine at mabilis na pinutol ang buntot at mga paa ng anyong alakdan na halimaw, saka in-enchant ang espada at tuluyang nilinis ito. Pinuri niya si Yakine pero napansin nilang hindi lang iyon ang kalaban. Kinabahan si Yakine ngunit sinabi ni Yato na magtiwala sa teamwork nila. Nagsimula silang lumaban sa iba pang Ayakashi habang pinapanood sila ni Robo para sukatin ang lakas ni Yato. Sa kabilang banda, napunta si Hiyori sa isang bakanteng lote habang hinahabol si Yato, pero laking gulat niya nang malaman na si Nora pala ang nanlinlang sa kanya para dalhin siya roon. Galit si Nora dahil malaking bahagi si Hiyori sa pagliligtas kay Yakine kaya hindi ito itinaboy ni Yato. Nagpasya siyang harapin agad si Hiyori at naglabas ng mga Phantom Wolves na may suot na mahiwagang maskara para tugisin siya. Inatake siya ng mga lobo at umiwas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa isang poste, pero hindi iyon sapat dahil umaakyat din ang mga ito sa pader. Nakaiwas siya sa isa at tumakbo para iligtas ang sarili. Buong gabi siyang tumakbo hanggang sa tuluyan siyang ma-corner bago mag-umaga. Ngunit sumikat ang araw bago siya maabot ng mga lobo kaya naglaho ang mga ito sa sikat ng araw. Nakahinga si Hiyori ng maluwag, pero panandalian lang iyon dahil dumating si Nora at sinabing pamaalya ang mga nauna niyang pagtatangka. Pagkatapos, binalaan niya si Hiyori na mas matitinding bagay pa ang darating dahil nagising na mula sa mahabang pagkakatulog ang isang Diyos ng kapahamakan na si Robo. Sinabi ni Nora na kayang patayin ni Robo ang kahit sino, tao, multo, at kahit mga Diyos, at sa pagkakataong ito, si Yato ang target niya. Natakot si Hiyori pero naniniwala siyang poprotektahan ni Yakine si Yato. Hindi sumang-ayon si Nora at sinabi pa na lalo lang pinahina ni Hiyori si Yato kaya mas mabuti pang mawala na lang siya sa mundo. Samantala, buong gabi nang nakikipaglaban sina Yato at Yakine sa mga Scorpion na Ayakashi at sa wakas ay napalibutan na nila ang natitira. Tinapos ni Yato ang lahat sa isang malakas na atake, at ang huling Ayakashi na umatake mula sa likod ay agad din niyang pinatay. Pagkatapos, ibinalik niya si Yakine sa anyong tao at nagmadali silang hanapin si Hiyori.
Habang umaalis sila, maraming maliliit na Scorpion na Ayakashi ang nagsiksikan sa isang kahon na may kaparehong marka ng mata tulad ng nasa mga maskara, at dinurog iyon ni Robo kasama ang mga ito dahil hindi siya nasiyahan sa kasalukuyang lakas ni Yato. Naabutan ni na Yato at Yakine si Hiyori habang paalis ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Binati siya ng mga ito ng Happy New Year at nagbiro na ilibre sila ng pagkain, pero tila naguguluhan si Hiyori at tinanong si Yato kung isa ba itong palaboy na nangangailangan ng pera. Naalala niya si Yakine ngunit tinanong kung kaibigan ba nito ang lalaking nakasuot ng maruming tracksuit. Pagbalik ni na Yato at Yakine sa tindahan ni Kafuko, nagwala si Yato dahil siya lang ang nakalimutan ni Hiyori. Sinabihan siya ni Yakine na kumalma at baka amnesia lang iyon at maaalala rin siya nito sa paglipas ng panahon, pero hindi matanggap ni Yato ang sitwasyon at nangakong ibabalik niya sa dati si Hiyori. Kinabukasan, nang dumating si Hiyori para bigyan si Yakine ng mga notebook, dinala sila ni Yato sa lugar kung saan sila unang nagkita dahil sa pusa. Hindi pa rin siya naaalala ni Hiyori kaya gumuhit si Yato ng pusa para subukang ibalik ang alaala nito. Kahit naalala niya ang pusa, wala pa rin siyang maalala tungkol kay Yato at sa halip ay natakot pa siya sa pagiging desperado nito at umalis pa uwi. Hinawakan ni Yato ang kamay niya at umarte na parang bida sa isang cheesy na love story, tinatanong kung talagang nakalimutan na siya, pero itinuring lang siya ni Hiyori na parang manyak at itinapon siya sa mga halaman bago tumakbo palayo. Lalong nainis si Yato at nagpa siya na gumawa ng memory show para ipaalala kay Hiyori ang lahat ng pinagdaanan nila. Hindi siya nasiyahan sa simpleng papel at lapis kaya gumastos siya ng malaking bahagi ng ipon niya para bumili ng mga drawing materials, at doon na rin napagtanto ni Yakine kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Biglang nagpakita si Nora sa harap nila at agad napagtanto ni Yato na siya ang may kagagawa ng nangyari. Ipinahayag ni Nora na ninakaw niya ang alaala ni Hiyori tungkol kay Yato dahil wala naman siyang pakinabang dito. Hawak niya ang isang bola na naglalaman ng mga alaala at tinukso si Yato, sinasabing isa itong hamak na Diyos dahil kahit gaano karami ang matulungan niya, walang nakakaalala sa pangalan niya. Sinabihan niya itong bumalik sa tunay nitong pagkatao, ngunit ginaising ni Yakine si Yato mula sa impluwensya nito. Tinanong ni Yato si Nora kung ano ang gusto nito at ipinakita nito ang isa pang pangalan na ibinigay sa kanya ng ibang Diyos. Nakilala yon ni Yato sa sandaling lumitaw si Robo at tinawag si Nora. Nagulat si Yato sa kanyang presensya dahil akala niya ay patay na ito. Nagtanong si Yakine kung sino ang lalaking may kakaibang maskara, pero wala ng oras dahil agad silang inatake ni Robo. Ginawang espada ni Yato si Yakine at lumaban siya. Sa simula ay napatras siya ni Robo pero nakabawi rin si Yato at nagpakita ng intensyong pumatay. Lumayo si Robo at sinaksak ang lupa para pumutok ang tubo ng tubig, saka kinontrol ang tubig at inatake si Yato. Naiwasan at nasalag ni Yato ang mga atake bago tumakbo at hinabol siya ni Robo, ngunit ginamit ni Yato ang isang cable ng kuryente bilang tirador at mabilis na sumugod pabalik sa kanya. Ngunit nang hiwain niya si Robo, napagtanto niyang isa lang pala itong water clone at ang tunay na Robo ay umatake mula sa itaas. Nasalag ni Yato ang atake pero sinabi ni Robo na hindi pa iyon ang tunay niyang kapangyarihan at pinaparemember sa kanya ang dati niyang sarili. Unti-unting naapektuhan si Yato ng mga salita nito, ngunit bago pa siya tuluyang mawalan ng kontrol, ginaisang siya ni Yakine. Nakalayo si Yato kay Robo pero hindi niya ito kayang talunin at tuluyang natalo sa laban. Tiningnan niya ang kanyang espada at napansin na sira na ito kaya pinabalik niya si Yakine sa anyong tao para hindi na ito mas lalong masaktan. Nadismaya si Robo at tinawag si Nora, at naglaho sila ngunit bago iyon ay hinamon ni Nora si Yato na talunin si Robo kung gusto niyang maibalik ang alaala ni Hiyori. Pagkawala nila, nag-iwan sila ng isang malakas na bagyo ng mga Ayakashi na nagpaalerto sa ibang mga Diyos. Bumalik si Yakine sa bahay ni Kafuko para magpagamot at nadatnan doon si Kazuma na pumunta upang itanong kung may kinalaman ba si Kafuko sa kaguluhan. Samantala, pumunta si Yato kay Tengen para alamin kung paano nakabalik si Robo mula sa kamatayan. Ipinaliwanag ni Tengen na si Robo ay dating isang human assassin na naging Diyos ng kapahamakan matapos siyang itapon ng kanyang amo at pagdasalan ng mga kapwa sundalo niya. Tinupad niya ang mga hiling ng mga gustong pumatay ng kaaway at sa panahon ng digmaan ay pumatay siya ng tao, multo, at kahit mga Diyos. Nakipaglaban din siya kasama si Yato noon, ngunit habang lumilipas ang panahon ay nakalimutan siya at inakalang patay na. Nagtaka si Yato kung paano nabubuhay hanggang ngayon ang isang maliit na Diyos na umaasa sa pagpatay, ngunit higit sa lahat ay gusto niyang maibalik ang alaala ni Hiyori. Sinabi ni Tengen na mas mabuting pabayaan na lang ang sitwasyon dahil sa ganitong paraan ay maaaring gumaling ang kakaibang kondisyon ni Hiyori. Halos tanggapin na ni Yato ang payo at umuwi na may mabigat na kalooban. Sa daan ay nakasalubong niya si Yakine na nakarinig na ng kwento tungkol kay Robo mula kay Kazuma.
Gusto ni Yokine na maibalik ang alaala ni Hiyori pero sinabi ni Yato na kalimutan na lang ang tungkol sa kanya, dahilan para masaktan si Yokine. Frustrated ito at bumalik sa kanyang kwarto kung saan nakita niya ang memory album na ginawa ni Yato at naisip niyang may pag-asa pa. Kinontak niya si Hiyori na nasa klase at nang makita nito ang caricature sa notebook niya ay napagtanto niyang may koneksyon siya kay Yato. Tinanggap niya ang mensahe ni Yokine at nakipagkita sa kanya sa tabi ng ilog kinagabihan. Ipinakita ni Yokine ang picture book at ikinwento ang tungkol sa paglalakbay ni Yato at Hiyori. Kahit matapos marinig ang buong kwento at makita ang simpleng drawing nila na masayang magkasama sa huling pahina, hindi pa rin maalala ni Hiyori ang lahat pero hiniling niyang mahiram ang libro dahil baka makatulong iyon. Hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, habang ginagawa ni Yato ang picture show, nakasalubong niya si Nora na ipinakita sa kanya na kumukupas na ang bola na naglalaman ng alaala ni Hiyori at malapit na nitong makalimutan ang lahat. Naging totoo ito dahil nang hawakan ni Hiyori ang picture book ay nakalimutan na rin niya si Yokine at tinanong pa kung bakit niya ibinibigay ang notebook sa kanya. Nadurog ang puso ni Yokine at tumakbo palayo at naramdaman ni Yato ang sakit nito. Tinanong niya si Nora kung ano ang ginawa nito at sinabi nitong hindi lang alaala tungkol kay Yato ang ninakaw niya kundi higit pa. Binalaan niya si Yato na kung hindi niya matatalo si Robo ay tuluyan ng mawawala ang lahat ng alaala ni Hiyori at magiging parang walang laman na katawan ito. Kalaunan, nakita ni Yato si Yokine na umiiyak mag-isa dahil nakalimutan na siya ni Hiyori at sinabi niyang ibabalik nila ang mga alaala nito. Ngunit sa loob-loob niya, nag-aalala siya na baka bumigay si Yokine sa laban at muling maligaw sa madilim na landas. Sinabihan ni Yokine si Yato na maniwala sa teamwork nila at pinunasan ng mga luha nito para palakasin ang loob niya. Kinabukasan, bumisita sila kay Hiyori at bago pa siya umalis papuntang paaralan, hindi pa rin niya naaalala ang dalawa. Nangako sina Yato at Yokine na maibabalik nila ang alaala niya at napaluha si Hiyori kahit hindi niya alam kung bakit. Sinabi ni Yato na maniwala siya sa kanya habang nagte-teleport na siya pero hindi nakapaghintay si Hiyori at hinawakan siya sa sandaling iyon kaya nahulog ang kanyang katawan habang nagte-teleport sila kasama si Yokine. Nakarating sila sa Run Shrine ni Robo at nagpanik sina Yato at Yokine nang makita nilang kasama rin si Hiyori. Hindi makapaniwala si Hiyori na na-teleport siya at natakot nang makita niyang may buntot siya. Dumating si Robo at personal na sinalubong si Yato para sa kanilang huling laban. Nilapitan ni Nora si Hiyori at tinawag itong eyesore, kaya sinabi ni Yato na lumayo dahil delikado ang lugar. Ginawang espada ni Yato si Yokine at sumugod kay Robo habang ginawang sandata ni Robo si Nora at naghintay sa pag-atake. Nasalo ni Robo ang atake ni Yato at naitulak ito pabalik, tinutukan sa pader at tumalon para tapusin siya, pero sinabi ni Robo na mahina siya at itinulak lang ng hangin mula sa pag-swing ng espada. Kontrolado ni Robo ang tubig at natrap si Yato sa loob ng isang water ball na hindi mapuputol mula sa loob. Halos mawala ng hininga si Yato at nasasaktan din si Yokine dahil sa water ball, pero dumating si Hiyori at hinayla silang palabas. Sumigaw si Yato sa kanya dahil delikado, pero pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagliligtas niya. Nagalit si Robo na nakipag-flirt si Yato sa gitna ng laban at habang umatake ulit si Yato, sinabihan siya ni Robo na bumalik bilang isang God of War. Itinapon ulit siya ni Robo at umatake habang natutumba sa pagbangon. Sinabi ni Robo na gusto niyang makipaglaban sa isang cold-blooded god na natutuwa sa pagpatay pero pinatahimik siya ni Yato. Sinubukan niyang sugurin si Robo gamit ang espada ngunit nabigo at biglang napansin ni Robo si Hiyori na nakita niyang maaaring maging susi para maibalik si Yato sa tunay niyang sarili. Habang umatake si Yato, tumalon si Robo patungo kay Hiyori upang patayin ito at paalabin si Yato pero naharang ang pag-atake nito ng espada ni Yato at tumakas kasama si Hiyori. Tumakbo sila hanggat makakaya at nagtago sa likod ng isang bato. Dito, ibinalik ni Yato si Yokine sa anyong tao at sinabi na dalhin si Hiyori sa ligtas na lugar. Sinabi niyang si Robo at Nora ang target niya at bibigyan niya ng pagkakataon ng mga kaibigan niyang makatakas. Pero mabilis na nakasunod si Robo at nakatayo sa ibabaw ng bato, kinuha ang bola na naglalaman ng alaala ni Hiyori at itinapon sa kanal. Agad na humabol si Yato para kunin ito bago mawala, pero may plano si Robo at hinarang ang bola mula sa malayo, nabasag bago pa ito mahawakan ni Yato. Nagalit si Yato at bumalik kay Yokine na sinusubukang gisingin si Hiyori dahil nawala na siya ng malay. Nagpanik at tinanong si Yato kung ano ang gagawin. Hinawakan niya si Hiyori at dinala palayo. Sinabi ni Robo na kalimutan ng babae at mag-focus sa laban, sinasabi na ang bata ay nasa isang walang malay na katawan na. Pinarating ni Yato si Hiyori sa bato para makapagpahinga at ipinagtali ang kanyang scarf sa bahagyang pasa sa kamay niya.
Galit na galit si Yato at tinanong ni Robo kung galit na ba siya sa kanya. Sinabi ni Robo na iyon lang ang gusto niya at sinubukang gisingin ang galit sa loob ni Yato. Sinabi ni Yato na manahimik siya at ginawang espada uli si Yakine. Si Robo ay tumingin kay Yato ngunit hindi napansin na nasugatan siya bago tuluyang matulak at mabangga sa bato. Ngumiti si Yato habang iniisip na bumalik na ang fearsome God of War na kilala niya noon. Sinabi niya kay Robo na umatake at ipinangako na hahatiin niya ito ng sobrang pino na walang makakabuo muli. Natakot si Yakine sa kanyang amo. Umatake si Robo kay Yato, ngunit basta-basta nitong naidepensa ang lahat ng atake at mabilis na lumipat sa likod niya. Binago ni Robo ang direksyon at sumugod, pero sabay na sumugod sina Yato at Robo at nagdulot ito ng isang malakas na shockwave. Nakakuha si Yato ng malinis na tama kay Robo na natuwa at sinabi na naaalala niya ang glory days nila noong magkasama silang lumaban. Ipinahayag niya na ito na ang sandali para matupad ang kanyang pangarap. Itinaas niya ang espada at bumuo ng isang higanteng water column para itulak si Yato palayo. Sinimula ni Robo ang isang ritual at binuksan ang kanyang maskara, ipinakita ang isang ho sa halip ng kanyang pangalawang mata, at pinatawag ang lahat ng mga multo sa paligid na ibigay ang kanilang kapangyarihan sa kanya. Namula ang langit at water pillar habang dumadaloy ang mga espiritu sa kanyang mata, pinapalakas siya ng demonic strength. Tinawag ni Yato itong baliw pero hindi pinansin ni Robo at sinabi na kailangan niya ang kapangyarihang ito para lumaban hanggang kamatayan. Inatake ni Robo si Yato ng maraming malalakas na palo, ngunit na-block lahat ni Yato. Pinalakas nila ang laban at nagpalitan ng aerial slashes at sa mabilis na labanan, napabagsak ni Robo si Yato. Sa isang aerial slash, napunit ang ilang bato sa ibabaw ni Hiyori. Nang makita ito ni Yato, dali-dali siyang tumakbo sa kanya, ngunit isinugod ni Robo ang water jet at winasak ang paligid. Sa kabutihang palad, naabutan ni Yato si Hiyori at bahagyang naisalba mula sa mga bumagsak na debris. Ngunit dahil dito, naiipit si Yakine sa ilalim ng bato at papalapit na si Robo upang tapusin ang laban. Samantala, pakiramdam ni Hiyori ay parang lumulutang siya sa walang katapusang madilim na dagat. Hindi niya maalala ang kanyang pangalan, ngunit nang naamoy niya ang amoy ni Yato, naalala niya na mahal niya ang matamis na samyu nito. Gumalaw ang kanyang katawan ng kusa at niyakap niya si Yato. Nabigla si Yato nang makita siyang magbukas ng mata. Tinawag siya ni Hiyori sa kanyang pangalan at labis ang tuwa niya na naalala siya. Sinubukan niyang yakapin siya, pero dahil hindi niya hiniling ang pahintulot, nagalit si Hiyori at itinaboy siya, ipinapaliwanag ang kahalagahan ng consent. Namangha si Nora habang pinapanood ang isang ordinaryong tao na nakalabas sa kanyang spell. Ginamit ni Robo ang kanyang water magic at hinawakan si Hiyori sa paa para hilahin siya sa kanyang sarili. Itinutok niya ang espada kay Yato at tinanong kung bakit hindi siya babalik sa dati niyang sarili at maging God of Calamity tulad niya. Sinabi lang ni Yato na itigil na ang pamumuhay sa nakaraan at pakawalan si Hiyori. Narealize ni Robo na siya ang dahilan kung bakit bumangon si Yato at ginahasa si Hiyori bilang sakripisyo para maging mas malakas. Tinawag ni Yato si Yakine at sinabi na sabay nilang lalaban kay Robo ngayon. Hindi kumpiyansa si Yakine at natatakot na baka maapektuhan si Hiyori, pero tiniyak siya ni Yato na magtatagumpay sila. Sinabi niya na dahil merged si Robo sa mga multo, parang upgraded barrier ang pagpatay sa kanya at magagawa nila ito ng magkasama. Inenchanted ni Yato ang espada at napansin ito ni Robo, kaya nagpadala siya ng water attack bilang tugon. Gumamit si Yato ng long distance attack na tumama kay Robo at pinutol ang higanteng tali sa paligid ng puno na dati ay shrine. Nakasakit ito kay Robo at na-purify ang mga multong nakasama sa kanya. Nang maramdaman niyang mahina na siya, ginamit ni Hiyori ang pagkakataon at tumakbo pabalik kay Yato para sa kaligtasan. Yamakap si Hiyori kay Yato at sinabi na dapat na silang umuwi, pero napansin ni Yato si Robo na papalapit kaya napagpasyahan niyang hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Itinaboy niya si Hiyori sa gilid at sinabi kay Robo na narinig niya rin ang kanyang hiling. Sumugod sila sa isa't isa ng huling beses at nakapagbigay si Yato ng fatal blow, hinati ang maskara ni Robo sa dalawa. Habang bumagsak, nagsimulang magdurog ang kanyang mukha at na-realize ni Yato na pinananatili niya ang sarili gamit ang sumpa. Sinabi ni Robo na bilang isang God of Calamity, alam niyang ang kanyang kapalaran ay kamuhian, katakutan, at makalimutan ng mga tao, pero gusto niyang mabuhay pa rin kaya ginamit ang forbidden techniques para palawigin ang kanyang buhay. Nang magising siya matapos ang 500 taon, naisip niya na hindi na para sa kanya ang mundong ito at hinahanap niya ang kamatayan, na gusto niyang isang kapwa God of Calamity ang pumatay sa kanya dahil maiintindihan siya ng maayos. Naglaho si Robo, sinasabi kay Yato na pareho sila at makakaranas ng parehong kapalaran. Sagot ni Yato sa kanyang labi, hindi siya katulad niya.
Umalis si Yato kasama sina Yakine at Hiyori na ngayon ay naalala na ang lahat. Nagtanong si Yakine kung paano na ibalik ang alaala ni Hiyori at namula ito habang tinatangkang itago na ito ay dahil sa amoy ni Yato. Ngunit nagpa siya si Yato na maging seryoso at sinabihan siyang pinakamainam na huwag putulin ang kanilang koneksyon para mabuhay siya bilang normal na tao. Hindi nag-atubili si Hiyori at tumanggi na putulin ang kanyang koneksyon kay Yato o kay Yakine. Bumalik sila sa bahay ni Kafuko na labis na natuwa nang malaman na bumalik na sa normal si Hiyori. Iniisip ni Yato na maaaring biro lang iyon na ayaw niyang putulin ang ugnayan nila pero sinagot ni Hiyori na gusto niyang manatili kasama niya magpakailanman. Tinanggap ng lahat ito bilang isang konfesasyon ng pagmamahal at namula rin si Yato. Inunat niya ang kanyang kamay kay Hiyori at sinabi na tutuperin niya ang kanyang hiling para manatili silang magkasama. Nagbigay si Hiyori ng isang 5 sentimong barya at ngumiti, at sinabi ni Yato na malinaw niyang narinig ang hiling, umaasang magpapatuloy ang kanilang kapalaran na magkasama magpakailanman.